Sa isang malayong lupain, isang grupo ng mga artista ng sirko ang naghihintay sa oras ng kanilang pagtatanghal. Handang ipakita ang kanilang talento sa harap ng hari at reyna. Ngunit ang reyna na nakaupo sa trono ay nanatiling tahimik mula umpisa hanggang dulo. Patuloy na pinagmamasdan ng hari ang mukha ng kanyang asawa. Umaasang maibabalik niya ang dating ngiti. Hindi inaasahan, sa gitna ng pagtatanghal, isang babaeng artista ang biglang naghubad ng damit at ipinakita ang kanyang nagdadalang taong tiyan. Nang makita iyon ng reyna, nagdilim ang kanyang mukha at umalis sa kanyang upuan. Nagkukulong sa sarili niyang palasyo at sinisira ang lahat. Matagal na silang kasal ng hari, ngunit hindi pa rin sila nagkakaanak, at sa paglipas ng panahon, ito ay naging isang obsesyon. Hindi nagtagal matapos ang nangyari, isang dark sorcerer ang pumasok sa palasyo. Sinabi niya na kung kakainin lamang ng reyna ang puso ng halimaw sa dagat, na niluto ng isang birhen, magkakaanak na siya. Ngunit may kapalit ito. Matatag na sumagot ang reyna, kahit pa isakripisyo niya ang sarili niya, hindi siya mag-aatubili. Upang matupad ang hiling ng kanyang asawa, hindi nag-atubiling lumabas ang hari upang personal na patayin ang halimaw sa dagat. Isinuot niya ang makapal at mabigat na diving suit at lumubog sa ilalim ng dagat, tahimik na lumapit sa natutulog na halimaw sa dagat. Isang sibat ang tumama sa sensitibong bahagi nito, ang halimaw sa dagat ay biglang inatake. Kaya nagalit ito at sumugod sa isang labanang kamatayan kasama siya. Sa huli, nagtagumpay ang hari na patayin ang halimaw sa dagat. Pag-ahon sa pampang, inilabas ng mga sundalo ang puso na tumitibok pa. Samantalang ang hari ay ngumiti lamang ng kontento bago ipikit ang kanyang mga mata at pumanaw. Dumating ang reyna at hindi man lang tiningnan ang kanyang asawa kahit isang beses. At kinuha ang puso, sinunod niya ang sinabi ng Dark Witch. Ibinigay niya ang puso sa isang birheng babaeng kusinira. Ngunit hindi inaasahan, nang lutuin ang puso, nabuntis din ang babaeng kusinira. Sa ikalawang araw matapos kainin ng reyna ang puso, sabay na nanganak ang dalawang babae ng dalawang lalaki. At ang dalawang bata ay magkamukhang magkamukha, 16 na taon ang lumipas, parehong naging gwapong binata ang dalawang bata. Pareho sila ng itsura at lumaki sa loob ng palasyo. Mula pagkabata, sila na ang pinakamatalik na magkaibigan. Ngunit magkaiba ang kanilang katayuan. Mula nang ipanganak si Prinsipe Elias, ang buhay ng reyna ay umiikot na lamang sa kanyang anak. Ngayon na nasa hustong gulang na si Elias, ang relasyon ng mag-ina ay unti-unting lumalayo, samantalang si Elias ay laging kasama. Ang kaibigan niyang may mababang katayuan na si Jonah. Ang reyna, matapos siyang ilayo ng prinsipe, ibinubuhos ang lahat ng kanyang inis sa punong babaeng kusiniro at sinisisi. At sinisigawan siya dahil hindi nito inalagaan ng mabuti ang kanyang anak. Sa simula, sina Elias at Jonah ay naglalaro lang at nagkakalat. Pagkatapos ay may nangyaring nagpilit sa kanya na paghiwalayin sila. Noong gabing iyon, lihim na pumasok si Jonah sa palasyo para makipaglaro sa prinsipe. Dahil nakasuot siya ng damit ng prinsipe, inakala siyang anak ng reyna. At pinatulong pa siya sa pagpili ng angkop na hakaw. Hindi naglakas loob si Jonah na sabihin ang totoo kaya't masunerang isinuot ang hakaw sa reyna. Nang bumalik siya sa prinsipe, isinalaysay niya ito na para bang isang biro. Hindi inaasahan. Pagkatapos marinig iyon, nagkaroon ng ideya ang prinsipe. Kahit ang sarili niyang ina ay hindi siya makilala, ano pa kaya ang magagawa nila? Kahit pagkatapos nilang maglabing-8 at umupo sa trono, maaari pa silang magpalit-palit bilang hari, maaaring samantalahin ni Jonah iyon para gawing maharlika ang kanyang ina. Hindi nila inaasahan na habang sila ay nananaginip tungkol sa hinaharap, narinig pala ng reyna ang lahat, kahit isang gabi lang si Elias nasa sinapupunan niya. Ngunit sa mundong ito, anong ina ang hindi makikilala ang sarili niyang anak? Kanina nang lumapit si Jonah sa akin, nakilala na kita dahil sa amoy mo. Umalis siya sa lihim na daanan noong gabing iyon. Sinundan siya ng reyna at sinubukang patayin si Jonah, kaya mabilis siyang yumuko. Dahil doon ay naiwasan niya ang kapahamakan. Kinabukasan, aksidenteng nakita ni Elias si Jonah na nagpapalam sa kanyang ina. Nagmadaling hinabol siya ni Elias. Ngunit sinabi ni Jonah na kailangan niyang umalis dahil sa personal na dahilan. Bago umalis, itinuro ni Jonah ang batis sa ilalim ng puno at sinabi kay Elias, "Ang batis na ito ay makakapaghula ng aking buhay. Kung malinaw ang batis, nangangahulugan ito na magiging payapa at maliwanag ang buhay ko. Kapag ang tubig ay naging maputik, ibig sabihin ay may problema ka. Kung sakaling isang araw ay matuyo ang tubig, mawawala rin ang buhay mo, prinsipe."
Pagkatapos marinig ni Jonah, araw-araw siyang pumupunta sa puno para tingnan at kapag nakita niyang malinaw pa ang tubig, saka lang siya mapapakali. Ngunit sa ikalimang araw pa lang, may lumabas na pulang likido mula sa batis. Nagmadaling tumakbo si Elias sa kailaliman ng kagubatan para hanapin si Jonah. Nang mapansin ng Reyna na nawawala ang kanyang anak, agad siyang nagpahatid sa kagubatan para maghanap. Ano man ang mangyari, hindi nila mahanap ang prinsipe. Nagmadali siyang naghanap sa masamang mangkukulam. Sinabi ng mangkukulam sa kanya na may ilang tao na talagang nakatadhana at hindi mapaghihiwalay. Kung gusto niyang bumalik sa kanya ang kanyang anak, kailangan niyang magbayad ng isang halaga. Sumang-ayon ang Reyna na magbayad ng anumang halaga para kay Elias. Sa isang liblib at masukal na kuweba, si Jonah, matapos madulas at mahulog sa bangin, ay naghihintay ng tulong. Ang prinsipe ay umasa sa telepathy sa pagitan nilang dalawa. At narinig ang panawagan ni Jonah sa isang himalang paraan. Habang naghahanap siya ng daan papasok, mula saan man, isang higanteng gagamba ang lumitaw at sumugod para umatake. Si Jonah ay nasugatan, kaya't ang prinsipe ay nagmadaling tumakbo para iligtas siya kahit ikamatay niya. Mga kapatid, umatras kayo. Nang makita ng gagamba ang prinsipe, bigla itong tumigil sa pag-atake. Sinamantala ng prinsipe ang pagkakataon, hinugot ang espada at pinatay ito. Dahan-daang inakay ng dalawa ang isa't isa pabalik sa palasyo, hindi nila alam na patay na ang gagamba sa loob ng kuweba kanina. Dahan-daang nagpakita ng tunay na anyo, ito pala ay ang Reyna na nag-anyong iyon. Nagtatapos na ang unang bahagi ng kwento. Hindi nagdalawang isip ang Reyna na magpanggap na gagamba. Nagtangkang patayin si Jonah kapalit ng prinsipe. Ngunit hindi niya inaasahang siya mismo ang papatay sa sarili niyang anak. Ang pangalawang kwento ay naganap sa kalapit na bansa. Ang hari dito ay isang hari na puno ng pagnanasa. Sa madaling araw na iyon, ang hari ay naakit sa isang napakagandang tinig. Sinundan niya ang tinig upang hanapin ito, ngunit nakita lamang niya ang likuran ng dalaga. Nang marinig niyang tinawag siya ng hari, nagmadali siyang nagtago sa loob ng bahay. Dahil nais ng hari na ipahayag ang kanyang paghanga sa dalaga, nagpadala siya ng maraming alahas sa pamamagitan ng kanyang mga tauhan. Hindi ko inaasahan na ang taong akala mo ay isang bata at magandang dalaga, ay isang matandang babae pala na nagngangalang Dora. Sina Dora at Ima ay matanda na ngunit hindi pa rin sila nag-aasawa. Palagi silang nagkukulong sa bahay at bihirang lumabas. Dahil ito ang unang beses na nakakita si Dora ng ganoong kagandang alahas. Ayaw na sana niyang ibalik sa hari. Nang gabing iyon, personal na pumunta ang hari sa bahay, upang masilayan ang kagandahan ng dalaga at makasama siya sa isang romantikong gabi. Nais sanang sabihin ni Ima ang lahat ngunit tinakpan ni Dora ang kanyang bibig. Ang babae ay nagsalita na parang isang inosente at mahiyain na dalaga. Sinabi sa hari na bumalik pagkalipas ng isang linggo at doon niya ipapakita ang isang magandang bahagi. Tinanong ng hari kung anong bahagi ang gustong ipakita sa kanya. Nag-isip si Dora at sinabing isang daliri, kahit nasanay na siya sa mga katawan ng magagandang babae. Ngunit nang marinig niya iyon, naging interesado siya. Sa gabing iyon, si Dora ay naghanda ng isang palanggana ng gamot, ipinahid ito sa kanyang daliri, at mahigpit itong binalutan ng tela. Hindi inaasahan, pagkalipas ng isang linggo nang tanggalin niya ito, ang daliri ay namumula at kulubat. Hindi may larawan ng kapangitan. Habang inaaliw siya ng kanyang kapatid na babae, dumating ang hari. Nakita ni Dora na malambot at maputi ang mga daliri ni Ima. Agad niyang hinayla ang mga daliri ni Ima at ipinasok sa siwang ng pinto. Masaya ang hari ngunit hindi pa niya maaaring pasukin at tamasahin ang babae ngayon. Nang marinig ang pakiusap ng hari, sinabi ni Dora na nahihiya siyang maghubad sa harap niya. Umaasa na makakasama niya ito sa dilim. Masayang pumayag ang hari sa hiling nito. Pinatay ng alipin ang lahat ng kandila ayon sa hiling, isang nakaka-excite na gabi ang lumipas ngunit ang matanda ay mahimbing pa ring natutulog at hindi pa nagigising. Dahil sa kandila, nakita ng hari ang kagandahan ng taong nasa tabi niya. Ngunit hindi niya inaasahan na maloloko siya ng isang matandang babae, kaya't mabilis niyang inutusan ang mga gwardya na itapon siya palabas ng bintana. Sa kabutihang palad, hindi namatay si Dora kundi naipit sa puno. At nailigtas pa ng isang mangkukulam na dumaan. Niyakap at inalo siya ng mangkukulam at pinasusupa siya ng sarili nitong gatas. Hindi inaasahan, pagkatapos nito ay naging isang maganda at batang babae si Dora. Hindi nagtagal, natanggap ni Ima ang imbitasyon sa kasal ng hari. Kasama pa nito ay isang marangyang kasuotan para sa seremonya.
Ang kanyang ina ay pumasok sa palasyo na nakasuot ng pormal na damit, nagulat. Hindi niya nakilala ang kanyang sariling kapatid kaya't umupo lang siya sa isang sulok at tahimik na naghintay. Nang matapos ni Dora ang seremonya, hinanap niya ang kanyang kapatid na babae. Nangako si Ima na aalagaan niya itong mabuti sa hinaharap. Pagkatapos ng kasal, hindi naniwala ang gwardya na ang matandang babae sa harap niya ay ang kapatid ng reyna. Nang marinig ng reyna ang balita, nagmadali siyang pumunta. Natakot si Dora na mabunyag ang lahat, kaya inutusan niya si Ima na umalis na sa palasyo ngunit hindi na niya kayang tiisin ang kalungkutan. At gusto niyang manatili sa tabi ng kanyang kapatid na reyna, ngunit hindi pumayag ang reyna sa anumang paraan. Tinatanong ni Ima sa akin kung paano maging bata. Ang reyna sa gitna ng kaguluhan ay nilinlang si Ima na sinabi niyang nagbalat siya. Pagkasabi nito ay itinulak niya si Ima palabas ngunit huli na. Sa oras na ito ay lumapit ang hari, nagmadaling sinabihan ni Dora ang kanyang kapatid na magtago sa likod ng screen. Hindi inaasahan na habang nag-iibigan ang mag-asawa, si Ima ay natulala at hindi sinasadyang lumabas. Inakala ng hari na ito ang matandang babae na kanyang itinapon sa labas ng bintana kaya sa takot ay inutusan niya ang mga gwardya na paalisin siya. Hindi inaasahan na si Ima ay naniwala sa sinabi ng kanyang kapatid. Dahil gusto niyang maging maganda, kinuha niya ang mga alahas sa kanyang kasuotan. Para upahan ng isang berdugo na balatan siya. Dinala siya ng berdugo sa isang kagubatan at marahas. Binalatan ang lahat ng kanyang balat, ngunit lahat ay nasayang. Si Ima, nakasuot ng duguan, ay pinigilan ng sakit at bumalik sa palasyo. Hanggang sa mamatay, hindi pa rin siya nagiging gusto niya. Ang huling kwento ay naganap sa isang malayong kaharian. Ang hari ay mayroon lamang isang anak na babae na nagngangalang Violet. Si Violet na napakaganda ay lamaking isang kaakit-akit at marangyang dalaga. Hindi lamang siya maganda ang anyo, kundi mahusay din siyang umawit at sumayaw. Isang araw, si Violet ay nagtanghal sa harap ng hari sa gitna ng maraming tao. Inakala niyang makakatanggap siya ng papuri mula sa kanyang ama. Hindi inaasahan, ang atensyon ng hari ay nakuha ng isang pulges. Lihim na ginamit ng hari ang sarili niyang dugo para pakainin ang pulges. At inilagay pa niya ito sa isang maliit na kahon para pagmasdan. Sa mga sumunod na araw, abala ang hari sa pakikipaglaro sa pulges. Nang hindi pinapansin na ang prinsesa ay malapit ng mag-asawa, ngunit dahil sa pagpapabeya ng ama, si Violet, ay hindi nakatanggap ng anumang kapakipakinabang na payo tungkol sa pag-ibig. Ang maliit na pulges na minamahal ng hari, ay naging malaking pulges na ang buhay ng pulges ay napakaikli. Kaya hindi nagtagal at namatay ito sa harap ng hari. Matapos mawala ang kanyang tanging aliwan, naalala rin ng hari ang kanyang anak na babae. Tahimik siyang naghanda ng isang pagsusulit para sa pagtatasa. Naghahanap ng angkop na manugang para kay Violet. Hindi niya tinanong ang opinyon nito at ipinagkatiwala ang lahat sa kapalaran. Pagkatapos kumalat ang balita tungkol sa pagsusulit, maraming binata na nasa tamang edad ang dumating. Nagpaskil ang hari ng isang kakaibang simbolo sa malaking bulwagan. Sino mang makahula kung ano ito ay maaaring pakasalan ng prinsesa. Sa huli, may isang pangit na lalaking galing sa kagubatan. Lumapit siya, pinigilan siya ng mga gwardya, nakita siya ng hari ngunit masaya siya. Ayaw niyang palampasin ang anumang katatawanan kaya sinabi niyang kahit sino ay maaaring sumali. Nababahala ang prinsesa sa paghihintay sa resulta ngunit nakakagulat. Ang taong gubat ay ibinigay ang tamang sagot. Ang ngiti sa mukha ng hari ay unti-unting nawala, umiiyak ang prinsesa at tumakbo palabas ng malaking bulwagan. Nang matagpuan ng hari ang prinsesa, naghahanda na siyang tumalon mula sa tuktok ng isang kuta. Kahit na ang kanyang anak ay naghihirap at nawawalan ng pag-asa, hindi pa rin binawi ng hari ang kanyang pahayag. At nagbigay pa ng dahilan na lahat ay kalooban ng Diyos. Wala nang ibang pagpipilian ng prinsesa kaya napilitan siyang umalis sa palasyo, naghihintay ang taong gubat sa kanyang asawa sa tarangkahan. Hinailan niya ang prinsesa patawid sa mga burol at umakyat sa isang kuweba sa matarik na bundok. Nanginginig si Violet nang makita ang tumpok ng mga buto sa harap niya. Nagsiksik sa isang sulok at hindi gumalaw, inabot niya ang prinsesa ng isang piraso ng hilaw na karne. Sa gabi, pinatungan niya ang prinsesa at ginawa ang kanilang ginagawa kahit pa ito ay nagmamakaawa. Ilang araw ang lumipas, bumaba ang mga tao sa kagubatan para mangaso, habang si Violet ay nakakulong sa kuweba. Biglang may narinig siyang ingay sa labas kaya tumakbo siya palabas para tingnan.
Isang babae ang lumitaw sa tuktok ng kabilang bundok. Sinabi ni Violet ang kanyang pagkakakilanlan at nakiusap sa babae na iligtas siya. Ngunit masyadong malayo ang pagitan ng dalawang bundok kaya wala siyang magawa kaya nagpa siya siyang humingi ng tawad at umalis. Ngunit nang marinig niya ang pag-iyak ng prinsesa, ipinangako niya sa dalaga na tiyak na isasama niya ang kanyang anak kinabukasan para iligtas siya. Kinabukasan ng umaga pagkatapos ay proseso ng mga tao sa kagubatan ng bangkay ng hayop, ang prinsesa ay nasa bungangan ng kuweba at nakita ang isang lalaking may itim na buhok, ang babae ay talagang nagpatawag ng tulong para sa kanya. Itinapon ng buong pamilya ang isang lubid sa pagitan ng dalawang bangin. Dahan-daang tinawid ng binata si Violet sa kabilang panig. Ngunit naamoy ng tao sa kagubatan ng amoy ng estranghero, umakyat siya sa lubid at hinabol sila. Mabilis na pinuputol ng binata ang lubid, na nagpabagsak sa tao sa kagubatan sa bangin. Akala ng prinsesa ay nakatakas na siya, ngunit hindi niya inaasahan na ang malakas na lalaking kagubatan ay sumusunod sa amoy at naabutan ng karwahe ng pamilyang ito. Sumugod ito at inatake ang binata, kaya't tumakas ang ina at si Violet sa sulok. Sinundan sila ng lalaking kagubatan at pinatay ang mag-ina. Nagtago si Violet sa pinakamalalim na kuweba, ngunit natagpuan siya ng lalaking kagubatan at itinumba. Ang mahinhin na prinsesa ay yamakap sa kanya, nagpapakita ng kahinaan, at naghandang umuwi kasama siya. Pagkatapos, ginamit niya ang isang kutsilyo upang hiwain ang leeg nito. Sa huli, dinala ng prinsesa ang ulo ng lalaking kagubatan sa harap ng kanyang ama. Mula nang umalis ang kanyang anak, ang hari ay laging may sakit. Ngayon, nang makita niya ang maruming anyo mo, lalo siyang nagsisi. Hindi nagtagal, ipinamana ng hari ang trono sa kanyang anak. Sa araw ng pag-upo sa trono ng prinsesa, ang mga hari ng dalawang magkatabing kaharian ay dumalo sa seremonya. Si Prinsipe Elias noon ay naging isang hari na humahawak sa lahat ng responsibilidad, samantalang ang kabilang hari ay may kasamang magandang reyna. Habang nanunood ang lahat ng palabas, lumitaw ang mga kulubat sa balat ng reyna. Dahil dito, iniwan niya ang kanyang naguguluhang asawa. Umiiyak at tumakas mula sa palasyo, nagtatapos na ang pelikulang Tale of Tales. 3 kwento ang hango sa mga kwentong bayan na may madilim na kulay, ng ika-17 siglo. Kung sasabihin nating ang kapangyarihan, kayamanan, at sekswalidad ang 3 pinakamalaking alalahanin ng isang lalaki, ang kagandahan at kasal naman mula noon hanggang ngayon ay mga pamantayan, na mahirap takasan ng isang babae, anuman ang panahon. Ang mga lalaki at babae ay pareho lamang kung may kakayahan silang iguhit ang kanilang sariling larawan ng buhay. Salamat sa inyong panonood hanggang sa dulo ng video. Kung nagustuhan ninyo, mag-subscribe at i-like ang channel para patuloy kaming makapaghatid ng magagandang pelikula para sa inyo.